dyan. Ayan. Blessed morning. Ayan. So tayo po ay tumayo na. Tayo po ay mag-start na sa ating gawain ngayong umaga. No, batiin mo yung katabi mo. Sabi mo, mapagpalang umaga kapatid. Yan. Ready natin yung sarili natin na magpuri, magpasalamat sa Panginoon at kasama natin online. Kami po ay inaanyayahan po namin kayo na samahan nyo kami sa umagang ito na magpuri, makinig ng salita ng Panginoon. Pasalamatan natin yung Panginoon sa nagdaang linggo na to na tayo ay nakatayo pa rin dito. Amen? At sa pag-aawitan po natin ngayong umaga, gusto ko pong i-share sa inyo ang Jeremiah 29:13. Sabi niya po dito, hahanapin ninyo ako at inyong matatagpuan kapag hinanap nyo ako ng buong puso. Amen? Sabi, buong puso tayong lumapit sa Panginoon, hindi niya po tayo bibiguin, sa Kanya natin matatagpuan ang tunay na pag-ibig, kapatawaran at kapahingahan. So kung napagod ka ngayong linggong to, ito yung kapahingahan natin, ang presensya ng Panginoon. At habang inaawit natin yung kantang ito na ating aawitin sa Panginoon, gawin natin itong personal na panalangin, pasasalamat sa Panginoon. Alalahanin natin yung sandali na tayo'y Kanyang hinanap at tinawag. At kung may bahagi man ng puso natin na feeling natin tayo ay lost pa or naliligaw, hayaan natin matagpuan tayo muli ng Diyos sa oras na ito. So let's feel the presence of the Lord this morning. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. We give thanks to you, Lord. Maraming salamat. Tunay kang tapat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, Diyos, tanging laan. At sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya.
linggong to. At sa oras na to, sabihin mo, pinagpala ka ng Panginoon. Amen! Lord is my tower. Amen! And He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush and devour. And bring the powers of darkness underneath my feet. Minsan pa, oh, the Lord is my tower. Amen. And He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush and devour and bring the powers of darkness underneath my feet. And blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. And the name of the Lord, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Minsan pa, the name of the Lord is a strong tower. Amen. The righteous run into it, and they are saved. And blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, the Most High. And for the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush and devour and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Amen! Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. At patuloy tayong aawit sa Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah! Ayan, palakpak natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Walang ibang papupurihan kundi ang Panginoon. Amen? Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Sabihin nyo, Yahweh! 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 Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh! 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 Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Dahil ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman.
mo yung pagpapala na nanggagaling sa Panginoon. Pag sinabi ko po na ang pagpapala ay bumubuhos na, i-receive natin siya by saying, Yahweh, Yahweh. Okay? Sige, let's go. Pagpapala ay bumubuhos. Receive it! Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Amen! Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilala. Yahweh, minsan pa. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Amen! Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Isigaw ng lahat ng nilala. Eto na! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Yes, Lord! Ikaw lang, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi magbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Sabay-sabay tayo. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Si Yahweh ang ating Diyos. Yeah. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! We praise you, Lord. Ikaw lang ang aming Diyos, Panginoon. Wala nang iba. Amen. At patuloy po kaming aawit sa iyo, Panginoon. Katulad, Lord, ng sinabi mo sa 2 Corinto 12:9-11, ang pagpapala ko ay sapat na sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y may mahina. Kutsain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Salamat sa Panginoon. We thank you, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon. At sa umagang ito, patuloy po kaming aawit, Lord God, nang may buong pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luha at panalangin, hindi mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay
bawat tanong ng buhay. Suliranin, di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan na hindi mo ako iiwan. Salamat, Panginoon!
nagbabago kahit kailan, Panginoon. Lord, maraming salamat kasi nandito po kami, sinasamba, pinupuri ka namin, O Diyos. Maraming salamat, Lord. Lahat ng papuri sa iyo lamang kami nagpupuri sa inyo, O Diyos. Lord, pagpalain mo po yung mga anak mo. Maraming salamat, O Lord, kasi nandyan ka, laging nakatingin sa iyong mga anak. Panginoon, palakasin mo po ang aming pananampalataya sa inyo. Dahil kami kumakapit lang sa inyo, O God. Maraming salamat, Lord. At ibuhos mo ang iyong pagmamahal dito sa amin, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, O Diyos. Patuloy kaming sumusunod sa inyo, O Diyos. Panginoon, minsan nagkakamali kami, pero lumalapit kami, nanghihingi ng tawad sa inyo, nagpakumbaba. Kaya maraming salamat, Lord, na hindi ka nagbabago sa iyong mga anak. Panginoon, marami pong salamat. Yung mga anak mo nga wala dito, O Diyos, hindi maiksi ang iyong mga kamay. Abutin mo po sila, O Diyos. Ingatan. Kung anong mang pinagdaranan sa ilang mga buhay, O Diyos, nandyan ka. Napakalakas ang iyong mga kapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Lord, awi pong idalangin po ang yung lingkod mo nga gagamitin ngayong umaga nga si Pastora, O Diyos. Bigyan mo po ng kalakasan siyang mga buhay, O Diyos. Pati yung asawa niya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na di magsasawa sa magbibigay ng nagbabahagi ng iyong mga salita, O Diyos. Marami pong salamat sa buhay nila, Panginoon. Pati yung mga anak mo, O Diyos, na nakikinig sa iyong mga salita, ito yung kalakasan namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Ingatan mo yung mga anak mo at pagpalain mo po, Panginoon. Maraming salamat. Itatamin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Lucas 18, verse 9 to 14. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. May dalawang lalaki na pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseyo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya o kaya't katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseyo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Please be seated. Pakingitian po ang nasa kaliwa at nasa kanan. Pakisabi, good morning kapatid. Ayan. We also greet those who are tuning in online. Thank you
po sa inyong mga buhay. Ayan, manatili na nakikinig, sumasabay sa pananambahan. And today, we're going to conclude the lesson, no, dying to self. No, kapag pala sinabi mo na gusto kong mamatay sa sarili, anong klaseng kamatayan? We're not talking about physical, mga kapatid, ha? Dying to self, ibig sabihin yung ating old nature. Makita po natin sa aklat ng Lucas kung paano ang dalawang lalaki, saan nagpunta? Sa sinihan po ba? Saan? Sila po ba ay pumunta sa kainan? Sila ba'y pumunta sa kasiyahan o sa pagdiriwang? Sila po ay pumunta sa templo. So sa templo o sa simbahan, iba't iba ang napasok. Pero iisa ang nakikinig. May mga pagkakataon, kung ano sinasabi natin, hindi naman ako nakikiapid. Wala naman akong physically, wala ka namang nabanatan, wala kang sinasaktan physically, pero baka yung puso. Madaling magsabi, kanina na nagsabi tayo, if you would like to claim the blessing, madaling magsabi, no? Di ba? When we say the name of God, there's blessing. Pero ang tanong, kailan natin sinabi na ako ay marumi, ako ay nagkasala, ako ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon? Maraming nagkakagusto na mga Kristiyano ng breakthrough, tama? Yung sabing, yayaman tayo. Ay, ayaw nilang yumaman. Yayaman tayo. Pagpaumanhinan po ninyo ang aking boses. Isang buong linggo po na madaming salita. Ay, pagpaumanhinan po. Madaming gusto ng breakthrough sa panalangin. Sa paanong paraan? Tinutugon ng Diyos ang mga panalangin. Amen? Sa ministry, talaga naman, pag ikaw ay nabigyan ng assignment ng Panginoon, pag ang isang mananampalataya nabigyan ng ministry, grabe yung saya. Tawa? Yung ikaw, sa halaw po ng kwentong ito ng Parisiyo at ng isang lalaki na talagang dinadagukan ang kanyang sarili. Tama? Sinasabi, wala akong kayang ipagmalaki. Tama? What is the difference ng tax collector at ng Pariseo? Sa umagang ito, tignan natin. Hindi tayo literal na tax collector. Hindi tayo literal na Pariseo. Pero baka yung puso. Kailangan natin ng, sige po anak, breakthrough in righteousness. Then and only then dumadating ang katotohanan na tayo ay namamatay sa ating sarili. Sino po willing mamatay sa sarili? Sa kagustuhan mo na hindi gusto ng Diyos. Gusto ko ng breakthrough na ang masusunod talaga kalooban ni Lord, hindi yung sarili ko. Gusto ko ng breakthrough na baka mamaya nauubos na yung oras ko sa ibang bagay.
Pero baka nga nagkukulang na ako ng oras sa Panginoon. Breakthrough in righteousness that speaks of ibibigay mo talaga yung sarili mo. Mahirap magpatawad, tama? Mahirap lumimot, tama? Pero mas masarap magtiwala sa Lord. Lord, hindi ko kayang magtiwala, hindi ko kayang magpatawad, hindi ko kayang lumimot, pero tulungan mo ako. Kasi gusto ko ng breakthrough in righteousness. Tama? Tangible blessing. Sinasabi natin, Lord, gusto ko niyan, gusto ko noon. Nagkakaroon pa tayo minsan ng talagang prophetic gesture. Lord, magkakaroon kami nito. Wala namang problema, gusto yun ni Lord. Pero naisin din natin, or when was the last time sinabi mo, Lord, gusto ko ng breakthrough in righteousness. Pwede po ba palakpakan natin si Kuya Arnold? Ayan. Sabi niya sa akin kahapon or ng isang araw, sabi niya, ma, pag may time ka, pakisilip. No? yung inedit ko po. So thank you anak ha, Arnold. Tama yung pangalan. I tell you that this man in Luke 18:14, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Panginoon, hayaan mo ngayong umaga makita po sa aming mga puso ang pagpapakumbaba. Loobin mo, O Diyos, hindi man namin kaya magpatira pa literal. Pero yung aming mga puso, ang aming kaluluwa at espiritu ay magpapatira pa. Kikilalanin na wala po kami kayang ipagmalaki. Kikilalanin na anumang mayroon kami ngayon ay dahil sa iyo. Kikilalanin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, pero dahil sa iyong kalooban, dahil sa iyong bayaya, pinapaging dapatin mo kami. Lord, kinikilala namin ngayon, Ama, ang iyong kahabagan, ang iyong banal na presensya sa lugaring ito, ang pinakamahalagang presensya, O Diyos, sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, na sa pakikinig ng iyong mga salita, Lord, ang aming mga pananampalataya ay patuloy na lalago at uunlad. Gamitin po ninyo ang iyong abang lingkod. Salamat po. Pagpalain mo po maging mga kasama namin online. Thank you, Lord, for their heart. Thank you, Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon, na iyong sinasamahan. Salamat, loobin mo, O Diyos, makita namin kung gaano kalawak ang iyong pag-ibig. Sukdulang maialay namin ang aming mga buhay. Sukdulang maisuko namin ang mga bagay na kailangan naming isuko para magkaroon ng breakthrough. Salamat po, Ama, at patuloy mong sasamahan ang bawat isa. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So let's take a look at the difference, the two kinds of righteousness from the Luke 18. Self-righteous, ito po yung tinatawag ng mga Pariseyo. Hindi naman ako katulad ng iba dyan. Tama? Pag tinanong ka, kumusta ka na? Ito, malakas. Hindi ako katulad nung yung si sister Wala yun, pabalik-balik lang yun sa kasalanan. Wow! Self-righteous. Ako lang ang magaling. Me, myself, and I. Ayan. Kaya ayaw na, miski sa video okay. Ewan ko kung binura yun, no? I did it my way. Nasa church naman. Tama? Nasaan ba sila? Nasa mall ba sila? Naglalakad ba itong dalawang mama? Hindi. So minsan, no, may pagkakataon, it seems like, sa paningin physical, okay to si brother, okay to si sister. Kaso, ang nakakakita ng puso at saka ng isipan ay si Lord. So may we give an ample time for ourselves to evaluate. Minsan ba naging katulad ako ng Pariseyo?
Baka nagiging holier than daw na ako. Baka sinasabi ko na lang, malakas ako. Ang sabi ng Biblia, huwag mong ipagmalaki na malakas ka ngayon. Kasi baka bukas, matimbuang ka na. Kaya it is very important, mga kapatid, na everyday mag-evaluate tayo. Hindi po yun masama. Yung bago ka matulog, magtatanong ka sa Lord, Lord, ano ba nagawa ko the whole week? Baka mamaya nasaktan ko ang nanay ko. Baka mamaya yung tatay ko, dinadaan-daanan ko na lang. O lumilipas yung araw na hindi ka nakapanalangin. At least, nagpupunta ako sa midweek. May ganun kayo, no? May ganun. Remove self-righteousness. God-given righteousness found in the life of the tax collector. Anong ginawa niya ba? Dinadagukan yung sarili. Kailan huling panalangin mo na ang sinabi mo sa Lord, Lord, ang dami kong palpak. I made mistakes. True spiritual breakthrough happens when we shift our by trusting ourselves fully unto the Lord. Ay, hindi nila yan kaya. Ako lang may kaya niyang, Brad. Maniwala ka. Yet, last night, as we end the practice, palagi ko po itong sinasabi. Thankful ako kasi walang mayabang sa church. Kasi pag pinagyabang mo kung anong mayroon ka, baka isang araw mawala. Kasi wala naman talaga tayo. I don't know kung sino nagsabi kung sininong Toto o sininong Nelson. Bakit ka natatakot maghirap? Galing tayo sa hirap. So, ang lahat ng ito ay biyaya ng Panginoon. Sino po nagsabi nun? Ninong Toto, Tatay Ramon o sininong Nelson ba? Huwag kang matakot. Sa lahat ng pagkakataon ng mga pagsubok natin, may purpose ang Diyos. Nung wala nga tayo sa Lord, grabe, paldong-paldo tayo eh. Bakit? Kasi wala ka namang iniisip kahit mang isa ka, kahit mang lamang ka, kahit ikaw ay maging fixer, wala sa iyo yun. Bakit? Kasi ang habol mo ay pera. Ma-promote ka pero madami kang siniraan, okay lang sa iyo. Pero yung sinabi ng Lord, anak, it's your time to shine. Tama? Sabi kasi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, for all these things shall be added. So ang kailangan nating gawing mga mananampalataya, una, magtiwala sa Diyos. Pangalawa, lakaran mo yung righteousness. Lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, walang nalilingid sa Diyos. Kaya yung pagsisikap mo na maging banal, yung pagsisikap mo na maging maayos ang buhay sa Panginoon, si Lord yun. Ihahatid tayo ng Panginoon sa tagumpay, hindi sa putikan. Wala akong nakita. Sabi ng Bible, na nagtiwala na napahiya. Wala rin akong nakita na lumalakad sa kaayusan, sa kabanalan at sa righteousness ng napahiya. Bakit? Hindi yun hindi yun ipe-permit ni Lord. Anong Tagalog? Hindi pahihintulutan. Thank you, anak. Bakit? Kapatid, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, ang ating Diyos. Hindi papayag ang Panginoon na mabahiran ang kanyang pangalan. We carry the name of God. We carry the presence of God. All we have to do, no, Lord, kahit parang pingipiling namin, lugi kami. Lord, parang feeling namin, nahihirapan kami.
pero hindi kami bibigay. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako bibigay. What is breakthrough in righteousness? Breakthrough in righteousness means moving from pride to humility. Sabi ng Pariseo, hindi ako, Lord, buti na lang. Hindi ako katulad niya. Pag nagbigay, hanggang 50 pesos lang. Ako, 4 digits. Breakthrough in righteousness means from your from self-effort to God's grace. Sikap ka ng sikap. Gagawin ko to, gagawin ko to. We tend, minsan, nagiging man-pleaser ka na. Nalimutan natin. We are not supposed to be man-pleasers. We are supposed to be God's pleasers. Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, may business ka. Tama? Let this beautiful righteousness of God be upon us. Kasi pag yung katwiran na ng Panginoon, nawawala yung sarili. Sabi na Panginoon, anak, magbigay ka. Sabi mo, hanggang 20 lang ako Sabi ni Lord, anak, gano'n mo ako kamahal? Hanggang 20 nga lang ba? Lagi na lang si Apolinario. Tama ba? Si Apolinario ba yun? Sino po? Lagi na lang si Manuel Quezon, napapakamot na talaga ng ulo. Effort. Hanggang kailan? Hanggang saan? Aabot ang iyong pananampalataya. Pag ba na-test na yung pananampalataya, pag ba parang tipong, bakit kung kailan ako nag-pray, tsaka ako nagkasakit? Bakit kung kailan ako lumapit sa Lord, lalong naging ganito? Mga kapatid, meron pong consequence ang mga ginagawa natin. From religion to relationship. Yan yung breakthrough in righteousness. Hindi kasi pwedeng, palasimba ka. Tingnan niyo po, meron kaming kaibigan. Sabi ko, bakit ganun kapag ka nagkaroon ng problema? Wala namang sinasabi, tignan mo, pa-INC ka pa. Walang ganun. Miski mga ibang religion, hindi. Pero pag ang mananampalataya nagkamali, sasabihin, kala ko ba Kristiyano yan? Bakit? Kasi iba yung tinitignan nila. Because we carry the presence of God. We carry the name of God. So, Lunang Kristiyano. Paano mag-isip si Luna? Ariel na Kristiyano. Paano mag-aral si Ariel? Tapos sasabihin natin, kasi nasaktan ako Ba't ka ba nasaktan? Ayaw yun sa'yo ni Lord. Pilit ka ng pilit. Permissive will. Again, napakalaki po ng halaga ng breakthrough in righteousness. Parang sa tingin mo, ako naman yung may tama. Hayaan mo lang. Sa pagdating ng panahon, si Lord ang magtataas sa'yo. Kasi si Lord tagapagtanggol natin. Romans 3:22. This righteousness is given through faith. Etong katwiran na to, itong kabanalan na to, hindi ito sa sarili. Sa Panginoon, in Jesus Christ, to all who believe, there is no difference between Jew and Gentile. May one time, nagkaroon po ng tanong, ano ba tayo, Hudyo ba tayo o Hentil? Ano ba dapat lakaran natin? Yung mga Hentil, ito yung talagang kumilala sa Panginoon kasi sinasabi nila, para kasi pong parang hindi ako karapat-dapat. Ano ba yung mga Jew? Tandaan po natin, no? Meron po nagtanong, natuwa po ako, and I was able to share this sa isang kausap ko po. Ang tanong niya daw, nasa 10 Commandments, this is a young girl, nasa 10 Commandments daw, huwag pumatay. Tama? Tama po ba? 10 Commandments. Sabi niya, how come that in New Testament, kapag rebelde ka, you will be stoned to death? Contradict ba ang Bible? Bata ang nagtanong. Sabi niya, paano ko po sasagutin? And then,
theologically, no, we have to be sound-minded. Titingnan natin, sabi namin, pinag-usapan namin, kasi yung mga pangako ng Panginoon sa Biblia, kailangan alamin mo. Ito ba'y sinabi noong panahon na yon? Tama? O applicable ba siya ngayon? Ito ba'y kay Job lamang? Di ba ano sabi ni Job? Hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong lilisanin ang lugar na ito, ang mundong ito. Pag sinabi mo yon, ano ba ibig sabihin no? Ano ba konteksto nun? Ang daming problema ni Job nun. Tama? So, we must be very careful, no, taking a look at the promises and even the wordings of God. Kaya 3 bagay lang po yan. Pag tama po yung observation, tama po ang explanation, tama din ang application. Okay? Pag hindi maintindihan, 2 verse sa Biblia, basahin mo ang buong chapter. Kapatid, kaya nga sinasabi dito, wag mo na ano bang nais mo. Ang gusto ko lang naman, ano yung awit, anak? Baguhin mo ang puso ko. Yung una po, suriin. Suriin mo ang puso ko. Tama? Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Imagine, if we are desperate unto the Lord, Lord, hanggang ngayon, ang labi ko matabil. Lord, 5 taong ko na itong sinasabi sa iyo. Ay, pati si Lord pinapagreklamuhan mo na. Sabi ng Lord, anak. Sabi ng Proverbs, death and life are in the power of our tongues. Yun lang isipin mo, hindi ka na magkakasala. And then, when you take a look at yourself in the mirror during morning, sasabihin mo, sa araw na ito, ang sasambitin mo ay pawang pangbuhay. Kasi pag sinabi mo yung negatibo, parang wala na talaga akong kabuhay-buhay. Tapos may makikita ka pa dun sa sa Facebook, na kung ano-ano. Lalo kang nalulungkot. Kasi yun yung nai-invite mo eh. Yun yung nakukuha mo. Imagine mo, Lunes, nang tayo'y nagkakilala. 1 linggong pag-ibig, kaya 1 week lang yung pag-ibig. Sinasabi mo, sa araw na ito, Panginoon, itatalaga ko ang sarili ko. Yung aking labi, iaalay ko sa iyo. Kasi gusto ko ng righteousness mo. Tapos pag mayroong narinig, wag mo nang maging baka. Oo nga, no? Oo nga. Sabi mo sa katabi mo, bawal maging baka. Ikaw, putulin mo. Let's take a look at the Pharisee that blocked the breakthrough. Bakit? Ano ba nangyari dito sa Phariseo na to? In verses 11 and 12, the Pharisee stood by himself and prayed. Anong ginawa ng Phariseo? Wow! Hindi siya umupo, kumuha ng kape, and then nagpa-ganyan-ganyan. God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Uy, pag gano'n ka pa, no? Hindi ako katulad niya. Sabi niya, magbabago na siya. I fast twice a week and give 10th of all I get. Na, pinagyabang na. In Luke 18, pride blocked his breakthrough. Sabi ng Proverbs 16:18, pride goes before distraction. At least hindi ako katulad niya, mapaggawa ng masama. Pinakita niya na yung sarili. Mga kapatid, itong righteousness na ito, na breakthrough, si Lord, doon tayo makakakita. Doon mo ihihingi ng validation yung sarili mo. Doon mo sasabihin, Panginoon, ito po ako, wala akong maipagmalaki.
Kahit lahat na sila, sige, maiwan ako, okay lang. Basta hindi ka magyayabang. Second, comparison replaced compassion. Mayaman. Kilala sa lipunan. Thank you po. 2 Corinthians 10:12. We do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. Sarili mo talaga kino-commend mo When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise. Kasi you tend to compare yourself. Tignan mo. Hindi nila yan kaya. Ako lang may kaya niya. Ako lang may kayang magluto ng sinigang na walang pangpaasim. Wow. Paano yun? Nilaga pala yun. Sabi ni Ezra, ni Elijah, tsaka ni Edward nung bata sila. Sabi ni Ate Alma, may sakit si Pastora Cora, tapos I have to leave. Sabi ko, Pastora, ako po mamamalengke. Wow. Sa baba lang yun. Sabi ko, Ate Alma, ikaw magluto. Oo, te. Sabi niya gano'n. Akong bala. Tinanong ko yung 3 bata, anong gusto nyo? Ulam. Sabi niya, sinigang po, Ninang. Okay, so, I went to market. I bought sinigang na pang yung pork. Sabi ko, Te Alma, sigurado ka, kayang mo lutuin. O, te. Pag uwi ko po, yung 3 bata, sinalubong ako ng parang nilaga yung ulam. Sabi ni Pastora, tawa na tawa si Pastora. Sabi niya, Lun, saan bang binilin mo kay Alma? Sabi ko, sinigang po. Bumili ka ng panigang. Bumili po ako. May gabi, na yung gabi na may sachet na, anong tawag doon? Basta sinigang mix na may gabi. Kasi gusto ni Ezra yung men. Sabi ko kay Alma, anak, di ba kompleto binili? Oo, te. Nasaan yung nasa sachet? Sabi niya, kasama ba yun? So isipin nyo, from sinigang to nilaga. Sabi ko, aayusin ni Ninang. Sabi niya, sige po. Kapatid, baka hanggang ngayon, sinasabi mo pa rin sa iyong sarili, mas okay ako. Hindi ko kailangan yan. Problema yan. Kapag nakita mo ang sarili mo, mas mataas ka kaysa sa iba, delikado na yan. Work replace worship. Kaya nga napakalinaw mga kapatid ng organizational chart ng Panginoon. God, Family, Church. Kailangan makita natin ano ba yung priority mo? Baka nasasobrahan na tayo. Gusto ng Lord tayo ay yumaman. Tama? Gusto ni Lord pagpalain tayo. Pero let's take a look at, Lord, ano na ba yung priority ko? Baka wala na akong oras sa aking trabaho, ay marami akong oras sa trabaho, tapos kapag gawain na, magchat-chat na lang ako, Sister Ning, hindi ako makaka-attend ng Deborah kasi po may ganito ako. Sabi nga, di ba, pag may gusto, pag ayaw, pumaparaan. Ano pa kaya? Lahat na ng klase ng rason, ng palusot, pati yung kapitbahay mo, ginamit mo na yung aso kasi ng kapitbahay namin may sakit. Ano kinalaman? Yung aso ko kasi boyfriend yung aso nila. Ang hirap maghanap ng palusot. Isaiah 64:6, all of us has become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags, basahan. We all shrivel up like a leaf, and like a wind our sins sweep us away. Yung kasalanan talaga po, mga kapatid, kasalanan, yung talagang nagbibigay po sa atin ng, parang si Ate Grace yan yung kasalanan ang naghihiwalay sa atin.
Baka mamaya mga kapatid, tingnan natin na we are not supposed to be a religious mindset. Hindi reliyon. Kasi pag reliyon lang, lagi nag-aaway. O ano, kami, denominational kami. Pentecostal kami. Full gospel kami. Kayo, half gospel. 1/4 gospel. Ha? Kapatid, religious acts without humility never replace through righteousness. Hindi, dito na lang tayo katulad ng isang tax collector. Hindi ka nagsasalita pero may dating ka. Wow! Baka sabi mo sa tabi mo, nakaka-bless ka naman, kapatid. Nga? Let's take a look at the tax collector who received the breakthrough. In verse 18, chapter 18, verse 13, but the tax collector stood at a distance. So bakit ba? Yung daw pariseo, talagang palapit ng palapit doon sa ano? Sa altar. Lord, alam mo naman, eto, sabi niya, ilabas ang aking alay. Kasi tax collector, mayaman. 3 ang may bit-bit, maleta. Wow, praise the Lord. Buti na lang, hindi ako katulad ng tao dyan, hindi ako evildoer, hindi ako adulterer, hindi ako chismosa. Wala akong sinasaktan. Wow, di ba? Banal ako. Banal na aso. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Kaya nakakakita, kaya napupuspos yung isang mananampalataya. Kaya minimit ng Panginoon sa kanyang presensya yung mga taong mababa talaga sa kalooban. Delikado. Baka nagsasalita na lang tayo na katulad ng Pariseo, sa sarili na lang natin. What is his attitude? Humility unlocked heaven. Yung kapakumbabaan, sabi niya ng James 4:6, thank you anak ha, God gives grace to the humble. So, sino po kailangan ng grace? Kailangan ni Ronnie ng grace. Sayong-sayo, anak. Salamat, pinapahiram mo kami ng Ate Grace. Sinishare mo sa amin si Ate Grace. Kapatid, humility unlocked heaven. Walang ibang pinakamagandang lugar kung hindi ang sapaanan ng Panginoon. Kahit anong mayroon ka, huwag mong iwan ang Panginoon. Kahit kilala ka na, kahit malawak na yung network mo, huwag mong kalilimutan ang paanan ng Panginoon. Ito yung nagbubukas ng langit. Gusto mo ng langit, di ba? Gusto mo ng breakthrough. Makita ng Panginoon. Totoo na nagpapakumbaba. Totoo na nagsasabi, Lord, ayoko nang mag-compromise. Madaling sabihin madaling tumalon, madaling pumalakpak. Pero what is in your heart? Solid ka pa ba sa Lord? Baka nagdadalawang isip ka na. Hindi ka nga evildoer, wala kang sinasaktan, pero baka nagdadalawang isip ka na sa Panginoon, Lord, kaya mo pa ba to? Baka iisipin mo, wala, hindi na ako sinasagot ng Panginoon. Gusto mo ng favor ni Lord. Magpakumbaba. Yeah, di ba? There is no higher glory, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your
Pag mag-isa ka na lang, nalilimutan mo na si Lord. Sa congregation, ang ingay mo. Pakita natin. Gusto natin ng open heaven. Gusto ni Lord magpakumbaba tayo. Repentance, open the door. Kaya nga when we come, sabi nung tax collector, hindi nga makatingin sa altar. Hindi makatingin sa langit. Dinadagukan yung sarili. Sama ko. Di natin alam kung ano mga ginagawa netong tax collector na ito kaysa doon sa Pariseo. Pero ang mahalaga, sabi ng Acts 3:19, repent, then and turn to God, so that your sins may be wiped out. The times of refreshing may come from the Lord. So hindi dahil maingay ka, hindi dahil pag nakita ka, uy, ang lakas-lakas ngayon ni sister, ni brother, pabida-bida, Jollibee. Di magbaging istatwa ka na lang doon. Anong itsura ni Jollibee ba? Paano itsura ni Jollibee? Parang Santo Niño yun. Di ba? Pag nakita na natin yung ating sarili na hindi natin kayang lumapit sa Panginoon, bukas ang langit, ang pintuan ng langit sa mga gustong mag-repent. Faith released forgiveness. Faith released forgiveness. Romans 10:10, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Nakisilip yung katabi. Silip lang, wag mong kakausapin. Mukha ba siyang Kristiyano? Mukha ba siyang Kristiyanong mapagmahal sa Lord? Nga, pag sinabing, let's go, may gawain. Ay, hindi. Nilakad kami, sorry. Kaya lagi ko po sinasabi, na with humility, mas mababa yung aking edad, pero ako po ay naiiyak, napapagpala. Pag may nagchat-chat sa akin, pasensya na po, hindi po ako makakaatin ng gawain kasi po may ganito po kami. Naiiyak ako, sinasabi ko kay Kuya Dak, lalo pag mga elders, sino ba naman ako? Di ba? Magkakaparehas po tayo na manggagawa ng Panginoon, pero natatouch talaga ako. Sabi mo sa katabi mo, nakakatouch ka. Diba? Imagine, faith, release forgiveness. Kailangan makita natin, Lord, hindi ko na talaga kaya. When was the last time nagsabi ka, Lord, hindi ko na talaga kaya? May katrabaho po ako, may nagkwento sa akin, yung katrabaho niya, lagi siyang binubuli. Tapos sinasabi ko, anak, basta huwag kang gagawa ng anumang hakbang. Sabi niya, Pastoro, napipikon na po ako. So pag napipikon ka, ganito gagawin mo. Alam niyo po, 2 weeks ago, sinabihan niya ako, Pastora, wala na po yung manager. Pinagtanggol siya ng Panginoon. Na-vindicate siya ni Lord. See? So, basta yung magpapatawad ka, magmamahal ka, kasi pag nagmahal ka ng kamahal-mahal lamang, wala. Parehas lang. Miski di man nananampalataya, ginagawa yon. Magpapatawad ng walang kondisyon. Sige, mapapatawad kita, pero wag ka nang dadaan sa bahay namin, ha? Ay, paggawa ka ng tulay, o kaya subway. What is the verdict of ng Panginoon? In verse 14, I tell you that this man, pinagmalaki ng Panginoon, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted.
Ikaw yung i-commend ng Panginoon. Ba, ay, anak ko yan. Di ba, sino ba yung pinagmalaki ng Panginoon sa Biblia? Si Job, ipinagmalaki. Sino kausap niya? Si Satanas. Oy, akin yan. Sabi ni Satanas, kaya lang naman yan kumikilala sa'yo kasi binibless mo. Oh, sabi ng akin yan, taga-tunasan yan. Tama, kakaway ka, Lord, taga-tunasan ako. Tama? Breakthrough results. Forgiven, justified, restored, and accepted. Maki mo, kinumint ng Panginoon ang tax collector na ito. Pakisilip mo uli yung katabi mo. Ngitian mo ng napakatamis. Hi, Trevor. Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya nakakapamuhay tayo ng matiwasay kasi may kapayapaan tayo. Minsan sinasabi nila, nadidepress na ako. Nagkakaroon na ako ng anxiety. Sige lang, lapit lang sa Lord. Kasi kailangan ma-identify ano yung trigger. Wow! Kailangan makita natin, Lord, baka nagkukulang na nga ako sa panalangin. Tapos reklamo ako ng reklamo. How do we experience breakthrough in righteousness today? Number 1, come in humility. Sa paglapit natin, Micah 6:8. He has shown you, O mortal, what is good, what does the Lord requires of you? To act justly and love mercy, to walk humbly with your God. So, 3 bagay. Magmamahal. Tama? Magiging just. Magiging just ay magiging fair. Hindi magkakaroon ng favoritism. Kasi si Lord walang favoritism. Let's walk with humility. Yung magsabi ka, Lord, hindi ko talaga kaya. Confess sincerely. 1 John 1:9. If we confess our sins unto the Lord, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. Lord, gusto ko naman talaga magtiwala sa iyo. Ayoko nang tumaya ng loto. Tandaan po natin mga kapatid, lahat ng laro, anumang bagay na may kapalit na pera, tama ba yun? May tayakan na pera, ang tawag doon ay sugal. Piso-piso lang naman yun, Ate Luna. Basta naglabas ka ng pera, dati sugal. Sa iba ka nagpataya. No? Nag-utos ka, pakitayaan mo nga ako dyan sa loto. Hindi ikaw directly, nangiti si Tatay Ramon. Hindi ikaw directly. Pero kanino galing yung pera? Kanino galing ang number? Tawa? Nung minsan nung bata kami, kasi iba po may tindahan kami, nataya ang nanay ng yung may wedding. Siyam kaming magkakapatid. Ang galing niya sa numero. Kasi nga, Bombay. Pag nanalo yun, no, sasabihin niya, Lincoln, dagdagan mo yung order natin. Nung hindi pa kami mananampalataya, tuwan-tuwa kami, magpapakain yan si nanay. Ganito ulam natin, ha? Bakit, Nay? Nanalo ko. Nung nauso yung loto, paano iiwas yung nanay ko? Nasa likodan lang yun. Nang nakakilala ang Kuya Lincoln, una siya, sumunod ang Ate Lina, sumunod ako. Kinausap namin ng nanay. Sabi namin, Nay, hindi maganda sa paningin ang ikaw ay tumataya dyan sa likuran. Una po yung ano nga uli? Wedding. Alam mo, sabi ng nanay ko, kasi ginaya ko si ano. Ginaya yung mga katabi niya.
One time daw kasi, nung unang-unang dating ng magweweting, yung katabi niya, nanalo. Tuwan-tuwa, sabi niya, ano yan? Sabi ng nanay ko, ay, mag-isip ka ng numero, baring. Yung unang-unang taya ng nanay ko, nanalo siya. Pinapadama. Tapos ngayon, pag hindi siya nanalo, sabi niya, hindi ako nanalo. Unang-unang taya niya sa loto, nanalo din. Pero nung sinakausap na siya ng aking kuya, sabi ng nanay ko, anong gagawin ko? Na yung tinaya mo, isipin mo, magkano yon? Malaking puhunan sana yun. So, ganun yung atake namin kay nanay. Tapos kasunod ng rapture na ang kinukwento ko sa kanya. Oo, alam niya ang rapture. Let us confess our sin. Pag sinabi yun, nung the first time ng kuya na nagsalita sa nanay ko, pag dumadaan yung magweweting, hindi. Ayaw ni Lincoln. So narinig yun ng kuya ko. Sabi ni kuya ko, Nay, pag may dumaan, huwag mo sabing ayaw ni Lincoln. Sabi mo ayaw ni Lord. Ano yung dumaan? Nung hapon na, 2 beses yun eh. Umaga tsaka hapon. Sabi niya, ayaw na ni Lord. Sabi niya, ay, may anak kang Lord ang pangalan. Kasi di ba puro L kami? Gano'n lang nanay ko. Gano'n lang. Pati loto. Kapatid, tumatawa kami, ang saya namin, when nanay told us, hindi na ako nataya ng loto, hindi na ako nataya ng wedding. Sabi ng kuya ko, saan mo binibigay yung pera? Saan mo dinadala? Sa Lord. Wow, taray. Di ba? Binibigay niya kay Luna. Pag sabi, Nang, may pera ka pa ba? Di ba? Trust completely, number 3. Philippians 3:9, and be found in Him, not having a righteousness of my own, that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. So ang tanong, kumusta ang iyong pananampalataya? Pwede po bang ma-request ang lahat? Paano magkakaroon ng breakthrough? Magtiwala. Humingi ng tawad sa Diyos. Confess unto Him and come with humility. Breakthrough in righteousness does not come by trying harder. Pinipilit mo, sabi di ba, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong magsimba pero hindi ko magawa. Kasi busy ako. Nagkakaroon ng breakthrough in righteousness kapag may pag-surrender ng totoo. Pag sinurrender ang buhay sa Panginoon. The Pharisee prayed, but went home empty. The tax collector cried out and went home changed. Nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng kasarapan ng buhay, kaginawahan, kapayapaan, kagalakan at kagalingan kapag may pagpapakumbaba. Tama po ba? Pagpapakumbaba. Thank you. Let's choose to repent. Let's choose humility. Let's choose grace. Minsan may mga pagkakataon kailangan natin saliksikin ang ating mga sarili. Huwag mong pagdamutan ang sarili mo. Pagkalooban mo ang sarili mo ng pagkakataon, lumapit sa Panginoon nang nagsasabi, Lord, hindi ko pala kaya. Kailangan kita. Ano ang attitude natin before God?
Literally, hindi tayo pariseyo, pero baka in the heart, in the mind, nagiging pariseyo. Na kasi yung mga kapitbahay ko na yan, mga makasalanan. So kung ikaw yung hindi makasalanan sa lugar na iyon, gamitin ka ng Diyos. Baka sometimes we tend to take a look at other people's life, pero yung sa sarili natin, nakakalimutan natin. Today is a beautiful day of reflection. Kailangan namin, Panginoon, gusto na namin lumapit sa iyo ng may kapakumbabaan. We declared breakthrough in righteousness. We declared, Lord, your love. We declared, sige po habang nakapikit, kausapin natin ng Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Higit sa lahat, ikaw ang nakakakita sa amin. Sa Karabashandara Bababa, Koroshondara Bababa, Korobokoyo Shandara Basande. We'll sing. I'll never be the same again. I will never return. I've closed the door. I will walk the path. I've run the race, and I will never be the same again. Once again, I'll never be the same again. I will never return. I'll close the door. Be the same again. Same. Fall like fun, soak like rain, fall like mighty waters, again and again. Say, sweep away the darkness, burn away the chaff, and let the vapor to glorify your name. Fall like fire, soak like rain, fall like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let the flame burn to glorify your name. I'll never be. This is the prayer of our heart, God. I will never return. I've closed the door. I will walk the path. I've run the race, and I will never be the same again. Say, fall like fire, soak like rain, fall like mighty waters, again and again. Sakarabababa, sweep away the darkness, burn away the chaff, and let the flame burn to glorify your name. Fall like fire,
our hands to God. Lord, we are ready for breakthrough righteousness. Sasambitin ng aming mga labi. Panginoon, surrender po kami sa iyo. Kung may bagay na ipaghihingi tayo ng tawad sa Lord, pwede natin siyang gawin ngayong umaga. Ang Pariseo, matapos nang siya'y nanalangin, umalis nang walang nangyari. Same people. Isang tao na nagkasala, pero hindi nakita ang kanyang kasalanan. Pero ang tax collector, nung nakita niya ang kanyang sarili na makasalanan, wala siyang ginawa kung hindi ang dagukan ang kanyang sarili, kundi ang magpatira pa sa Panginoon. Kailan ka huling nagpatira pa sa Diyos na nagsabi, Lord, hindi ako karapat-dapat. Ang dami kong pagkukulang. Pero sa iyong biyaya, Panginoon, papahintulutan mo kami makalapit ngayong umaga. Habang nakataas po yung aming mga kamay, Lord, lagay mo sa aming mga puso the spirit of true repentance. Katulad ng isang tax collector, nakililala ang kanyang sarili na parang isang basahan, na isang makasalanan at hindi kayang lumapit. Father, we declare right now sa Karabashandarabababa, the spirit of humility. Rababa, sige po mga kapatid, ang langit po ay bukas. Maari tayong magsambit ng panalangin. Panalangin na paghingi ng tawad at panalangin na pagsurrender ng buhay sa Diyos. Nasasambitin, Lord, ayaw ko na ng mga kasalanang ito. Mamamatay ang kasalanang ito dahil mabubuhay ka. Dahil ang iyong presensya ay aming daladala. Ang iyong pangalan ay aming daladala. Rabababa kaya Shanda Rababa. Sige kapatid, bukas ang langit para sa atin ngayong umaga. Makuha natin ang pagkakataong ito. Rababa kaya Shanda Rabababa. Sokoro Shanda Rabababa. Rokorobo Shanda la Lord, patawarin mo kami. Linisin mo kami, O Diyos, sa iba't ibang karumihan, Panginoon. Nabahiran, O Diyos, ang iyong pangalan. Napulaan ang iyong pangalan dahil sa aming patawad. Nagkukulang kami sa righteousness mo, O Diyos. Yung priority namin sa buhay, mas mataas yung sa amin kaysa sa iyo. Patawarin mo kami, Ama. Rababakaya Shanda Rababasande. Koro Shanda Rababababa. Rakaya Shanda Rababakaya. We'll say, I'll never be the same again. I will never return. Father, this is the prayer of our hearts. I'll never be the same again. Rabba. I've run the race and I will never say, I'll never be the same again. Rabba Baba.
whatever you need to do, Lord, do in me. The glory of God fills my life, and I will never be the same again. Shall we say it unto the Lord? And I will never be the same. Father, we want, Lord, this life to be surrendered unto you. Come on, say, and I will never be the same again. Father, we declare right now, sige po, taas natin ang ating mga kamay. I see a word justified. I see the word glorified, accepted, forgiven. Father, in the name of Jesus right now, as we lift our hands to you, tinatanggap po namin, Panginoon, na ang buhay na ito, O Diyos, ay aming iniaalay. We receive, Father, in the name of Jesus, in the Spirit, we receive the Spirit of justification. Rabakaya rabababababasante. Rokoroboshanda rababa. We receive the Spirit of acceptance. We receive the Spirit of forgiveness. Salamat sa pagpapatawad. We receive, Father, the breakthrough in righteousness. Now, we live and have our being because of your grace, because of your love. Thank you, wonderful Lord. Anak, yung joyful. Father, we thank you once again. May you be glorified in our lives. May you be exalted, Lord. Intentionally, we are standing according to your grace. Loobin mo na ang buhay na ito magbigay ng kaluwalhatian sa inyo. Magkaroon ng kagalakan ang buhay na ito sa iyong puso. Salamat po. Salamat, Ama. Salamat sa puso, Panginoon, na inilalagay mo, O Diyos, ang iyong pag-ibig. Ang kabanalan. Sabi mo, you are holy, so we must be holy. Lord, thank you. Maging banal, Panginoon, lahat ng aming gagawin, sasambitin, lalakarin ang buhay na ito, O Diyos, ay nakaalay sa inyo. Salamat maging sa mga kasama po namin online. We thank you, Lord, for their lives. Thank you, Lord, for the breakthrough in righteousness. Thank you that as we surrender our lives to you, we are no longer slaves of sin. Kami po ngayon, O Diyos, ay malaya dahil sa kalayaan na iyong kaloob. Purihin ka, Ma. Salamat sa kagalakan. Ito po, salamat sa pagpapagaling mo sa aming mga karamdaman. Salamat sa pagtanggap mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot panalangin sa iyong kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede bang kumamay ka ng 10 katao at sabihin mo, kapatid, ako ay pinagpala sa araw na ito. Sige po, 10 katao. Hallelujah. Ate Grace. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh.
Sa presensya mo nagpupugan ang lahat. Papuri ka Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba, sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Sing pagpapala, pagpapala'y bumubuhos. Sing Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, sisigaw ang lahat ng nilalang. Minsan pa pagpapala, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Isigaw ng lahat ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos. Sabay-sabay! Hallelujah! Hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Si Yahweh ang ating Diyos. Sabay-sabay. Si Yahweh ang ating Diyos. Praise the Lord! Pwede ba makasigaw ng Praise the Lord? Lahat ng pinalaya ng Panginoon, we shout Hallelujah! Lahat na nagsasabi na mamamatay sa kasalanan, isinuko ang lahat ng ito, sumigaw ng Hallelujah! Woo! Uuwi tayo na taglay-taglay ang espiritu ng tax collector na kinahabagan ng Panginoon. There will be, Father, in the name of Jesus, any manifestation of the character of Pharisees, we rebuke it in the name of Jesus. In the heart, in the mind, and even in actions. Lord, we ask the spirit of tax collector, the one who humbled himself. Hayaan mo, O Diyos, magpapatira pa, hindi dahil sa kongregasyon, even in our personal life. Lord, kikilalanin na ang lahat ng bagay ay sa iyo galing. It is all because of your grace. Thank you, Lord, that you will continue to bless each and everyone's heart. Continue to speak upon us. Continue to inspire our hearts to do the things that you want us to do. Father, we declared healing for those who are sick. In the body, soul, and spirit, we declared special healing today. Let your presence flow. Let your anointing flow. Let your glory flow.
for each and everyone's life. Thank you. We declare the breakthrough of righteousness. Breakthrough in righteousness in the body, soul, and spirit. Salamat, Ama, na ikaw yung patuloy na maluluwalhati. At lalakaran namin, Panginoon, ang kabanalan at ang katwiran na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming samot panalangin sa iyo, ang kaluwalhatian, ang karangalan, at ang kataas-taasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Please be seated for a while. Praise the Lord. For those who are tuning in today, no, anumang time zone mayroon kayo, umaga, tanghali, gabi, God bless you po. At patuloy po tayong palakasin ng Panginoon. Thank you. God bless you po sa lahat ng nasa online today. God bless. See you next week. Praise the Lord. Ayan.